Magandang hapon sa lahat ng aking friends and family sa Facebook. Third day ng impeachment trial, Wednesday. God willing, hindi masama ang tama ng bagyo pero maraming lugar ay meron pa rin rainfall warning kaya mag-ingat tayo lahat. So I thought of checking in with my Facebook family. So we always start with praising God, di ba? Let me remind myself, remind everyone na kahit anong sama ng araw, kahit anong sama ng panahon, kahit anong struggle, disaster, calamity, there's always something or many things actually na pwede nating pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga, God is sovereign, di ba? Naalala ko po yung lecture nung isang pastor nung sinasabi niya, di ba, na si Moses sa lahat ng ginawa niya para sa Israel, para sa Israelites, sa pagsunod niya sa Panginoon, gustong-gusto niya makapasok sa promised land. Nag-argue pa siya, at sabi nga ng Panginoon, huwag ka na mag-argue. At he passed away in this life na hindi nakapasok ng promised land. Of course, why is a different issue. But remember one time, di ba, Brad Jeremiah, yung gumawa ng shelter, ang Panginoon Jesucristo, tapos kinakausap doon, kasama si Moses. Kaya, nung nagkaroon kami ng chance to go to Israel, tapos tinignan yung isang plane, yung isang mataas na lugar, tinitingnan yung plane sa baba, at sabi, yun daw yung lugar kung saan natatanaw ni Moses ang Israel. Pero actually, so I think nasa Jordan side to. Nasa Jordan, so tinitingnan yung Israel, pero hindi pa siya nakapunta doon. So I'm not exactly sure nung location, but my point is, we cannot second guess God. So, whether pinagpre-pray nyo ngayon ay pantuition ng anak, whether pinagpre-pray ay huwag mawalan ng trabaho, whether meron may sakit sa ating pamilya, whether pinagpre-pray natin na ma-resolve itong corruption, whether kayo ay kapamilya ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, at pinagdadasal natin ang kanilang kalagayan, safety, health, at syempre hustisya, always remember that God is sovereign and submit tayo sa ating Panginoon. So, I'm not going to give a recap today kasi kakatapos lang at medyo mahabang 3 araw. But what I wanted to say is that when we talk about 111 million Filipinos or kung ilan talaga ang dami ng Pilipino, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, all around the world, you're talking about many things. Their spiritual belief, kalagayan nila sa economics, kalagayan nila sa lipunan, whether they're sick or not, whether nakakatulong ang PhilHealth o hindi, whether ginigipit sila ng amo nila or napakabait at lampas pa sa minimum wage ang binabayad, whether yung anak has equal opportunity, whether you're in a zone na meron pa ring mga armed struggle, or whether you're an athlete that's doing very good pero kulang ng suporta. Ang point ko po is that many things are going on. So just because we're having an impeachment trial, hindi ibig sabihin na yung pananalapi, ekonomiya ng Pilipinas, mga trabaho ng ating kababayan, ay hindi dapat pag-aralan, hindi dapat humanap ng mga solusyon, tumulong hindi lang sa gobyerno, kung hindi tumulong sa business community natin. So for example, 5-6, alam nyo naman, favorite namin topic yan ni former President Duterte. In fact, nilabi sa kanya yan noong 2015. Kaya nga first day ng pangangampanya, bringing out niya na yung problem ng anti-5-6. So, many people have brought out this problem. No? I mean, the problem of 5-6 is not actually just the 5-6, but kakulangan ng kapital. So, my point is, there are many unsolved issues and problems. Hindi lang yung impeachment, hindi lang yung flood control. So, we have to find a way to address all of that simultaneously. We have to find a way to rise above. So kahapon medyo natutuwa ako para sa Vietnam kasi may mga naging kaibigan ako dyan nung ako yung naging foreign secretary ng ating bansa.
Pero nalulungkot ako para sa Pilipinas. Kasi nga, martial law baby ako, 1970. Lumaki ako na binabantayan ng American politics. Mga paborito kong pangulo sa US is si President Kennedy and President Ronald Reagan. And both of them dealt with the Cold War. And of course, the Vietnam War was more raging during the time of Kennedy. And then, pakonti-konti, nakikita natin kung paano umuunlad ang Vietnam. That's why we're happy for them. How the people are also being empowered. Pero yung tayo naman ang nahuhuli na, so parang parati na lang tayo na uunahan ng lahat. Siyempre, kahit papano, tinatanong ko sa sarili ko, kailan nating itatama ang ating mga mali? When will we have, the kind of leadership and kind of government that people really deserve, no? And I really believe the Filipino people, kung tayo po ay magre-repent, kung tayo po ay talagang mananalig sa Diyos, kung tayo ay magkakaisa, we will get a government we really deserve, no? So, middle of the week, I'd like to invite you every 7 a.m. at 7 p.m. May iba't ibang mga tao who are praying for the nation, nation building, praying for our leaders, praying na magbago ang ating bansa. So 777 yan. Pwedeng 7 a.m., 7 p.m., pwedeng pareho, 7 days a week. So, muli, binabati ko lang po kayong lahat. Pasensya na po kayo kung yung mga personal na message, yung vlog, yung ating pong concepts na pinag-aaralan, hindi natin singdalas katulad dati. Minsan, mas gusto kong ganitong format kasi katulad yan, si Mamit Esena, nababati ko, Floyd Olaer, Tita Ann Alvero, God bless you too, Dalia Monroe. Kasi nga, since May 11, nung naging Senate President tayo during that time, medyo mas formal yung setup natin nung pagbablog. Kasi nga, more binabalita ko sa inyo real time yung nangyayari at ine-explain yung mga issues. Watching from Zamboanga, Sibugay, yan, sa Ipil, Madifil, Russell Lopez, yan. So guys, I think I'll have time tomorrow till Sunday. Let's try to refocus yung mga issues. Remember guys, let's fight hate with love. Pati yung mga nagkcurse sa atin, yung nagplaplano laban sa atin, pag-pray natin. Pinsan, Joey, thank you for being so supportive. Hindi ko naka-comment sa page mo, pero nakikita ko parate. Nora Tan, watching from Netherlands. Yan. Yes, may God be with us, with all of us. Herman Leda, magandang hapon sa iyo. Rets Noidi. Yan. So guys, siguro magkaroon tayo minsan ng isang session, panay good ideas lang. Ano yung mga problema ng bansa at anong matutulong natin. But guys, pag-isipan nyo lang ha, more or less 30 weeks. Kung hindi po short term, 30 linggo ang impeachment. Siguro naman sa 30 linggo, kahit sabihin mong every 3 weeks, may isang hearing yung Blue Ribbon Committee. Baka naman magkaroon ng 1, 2, 3 Blue Ribbon. Magkaroon ng linaw. At bakit to paulit-ulit? Hindi dahil po may tina-target. Kung hindi, dahil po hindi magbabago ang ating gobyerno, hindi masusugpo yung corruption, hindi po magkakaroon ng repentance, reform, renewal, kung hindi masosolve ang ganito kalaking corruption issue, and if we will allow that hundreds of billions of pesos ay umiikot in a corrupt way. So, I've talked about this many times, but maybe we can have targeted na mapag-uusapan sa ating mga vlogs or mga forums, no? And in fact, maganda nga mga forums, hindi one-sided. Halimbawa, sa mga universities, kung may 3 grupo, kahit hindi magkakasundo ng mga kabataan, ng mga professors na basta't one topic at a time, whether impeachment, whether flood control, pero may mga common denominators yan. But dapat ang intention natin lahat, iisa, to honor God, di ba? Or kung sasabihin ko, to honor God and build our nation. So God bless you, magandang hapon, salamat sa lahat ng sumusubaybay sa impeachment proceeding, sa aking opisina, but of course po yung nagdadasal sa amin, sa pamilya, at yung pong nagpipilit na magkaisa, magkawatak-watak, whether yan ay sa pamilya namin, yan ay sa community natin or sa lahat nating Pilipino. Much appreciated. Catherine Maniago from Guam. Di ba masama ata din tama nung bagyo? Tumama din ba or naghahanda lang? Nakita ko yung governor nyo parang naghahanda.
Sa Japan naman, yan po, alam nyo po, tuwing nagkakasakit ako, kasi nga asthmatic ako di ba? So, naghanap ka ng fresh air. Biruan namin parati yun, sabi ng mga doktor, kapag ikaw medyo high blood, pag ikaw mataas ang uric acid, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar, ang sagot dyan, Japan. Kasi napakaganda ng kultura, daming Pilipino, kahit murang pagkain, napakasasarap. But yun nga, medyo sa ngayon, sobrang daming trabaho dito. So yung OFW group na nag-iimbita dyan sa Japan na dapat kasama namin last week ba o 2 weeks ago, pagpasensya nyo na. And then sunod-sunod din kasi yung calamity. So may mga rehabilitation work tayo na gustong bigyan ng oras. Jackie Fernandez, Bing Miranda from UAE. So assalamualaikum sa lahat ng kapatid natin mga Muslim. Kanina nandito si Robin, may bisita lang siya. Thank you very much guys. God bless you all.